Welcome back, mga kaangat! Ngayon ay pag-uusapan natin ang kasaysayan ng kilalang kumpanya na lumilikha ng mga hindi pangkaraniwang sasakyan, ang Bugatti. Sino nga ba ang taong nasa likod ng kilalang kumpanyang ito? Kaya kaangat, siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman mo ang kasagutan. Ngunit bago tayo magpatuloy kaangat, ay siguruhin na nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Not so humble beginnings. Si Carlo Bugatti ay isang furniture at jewelry designer. Ang asawa niya ay si Teresa Lorioli. Mayroon silang 3 anak na sila Ettore, Rembrandt at Denise. Si Rembrandt ay naging isang artist katulad ng kanilang ama. Inuukit niya ang mga hayop na kanyang nakikita sa Jardin des Plantes sa Paris at Antwerp Zoo. Ang nakatatandang kapatid naman ni Rembrandt na si Ettore ay hindi ipinagpatuloy ang art dahil naisip niyang hindi siya ganun kahusay tulad ni Rembrandt. Si Ettore Arco Isidoro Bugatti ay isinilang noong 1881. Upang pagbigyan ang kanyang ama, nag-aral si Ettore ng sculpture sa The Fine Academy sa Brera. Ngunit hindi rin ito nagtagal dahil na-realize niya na hindi talaga ito para sa kanya. Carving out one's own path. Unti-unting nadiskubre ni Ettore ang kanyang interes sa engineering. Nang siya ay 14 na taong gulang pa lamang, nakapag-modify na siya ng motor tricycle. Nang makita ng kanyang ama ang potensyal niya, nagpa siya itong magkaroon si Ettore ng conventional training. Kaya naman noong 1898, ang 17 taong gulang na si Ettore ay nagsimula ng kanyang apprenticeship sa Prinetti at Stucchi. Doon, nagawa ni Ettore ang kanyang unang motorized tricycle na tinawag niyang Type 1. Pagkatapos niyang mabuo ang tricycle, pinasok naman ni Ettore ang paggawa ng mga kotse. Kahit hindi commercially produced ang kanyang kauna-unahang prototype, marami naman ang nagkaroon ng interes rito. Pagkalipas ng 2 taon, nakagawa rin siya ng kanyang unang 4-wheeled automobile na tinatawag niyang Bugatti Type 2. Nakatatakbo ito sa bilis na 10 kilometers per hour. Bukod sa pagkapanalo niya ng iba't ibang awards, nakatanggap rin siya ng interes mula kay Baron Adrian de Turckheim. Dahil nakita niya ang talento ni Ettore, nag-offer siya sa kanya ng trabaho bilang vehicle designer and developer sa Lorraine Dietrich Car Factory sa Alsace. Bigger and better. Noong 1904, nilikha ni Ettore ang Type 3 hanggang Type 7. Ang mga automobile na ito ay tinawag na D. Dietrich Bugatti. Kahit na nakabibenta sila ng around 100 na mga sasakyan, nagdesisyon pa rin ang Dietrich na iwanan ang car manufacturing. Sa paghanap ni Ettore ng bagong oportunidad, bumuo sila ni Emile Matisse ng partnership at nagtayo ng isang factory malapit sa Strasbourg. Ngunit makalipas lamang ang 2 taon, umalis rin si Ettore sa partnership na ito at nagtayo ng isang research center sa Ilkirch Grafenstaden. Doon nakipag-collaborate siya sa isang German international combustion engine manufacturer na Deutz. Nagdisenyo sila ng iba't ibang prototypes at sobrang humanga si Deutz sa mga gawa ni Ettore. Kaya naman, inappoint nila si Ettore bilang Direct Juridis Fabrications ng sumunod na taon. Sa mga panahong ito, dinisenyo niya ang prototypes 8 at 9. Sa pagnanais ni Ettore na mas lumago pa sa industriya, tinapos na niya ang kontrata nila ng Deutz noong taong 1909. Kinuha niya ang kanyang severance pay, umupa ng isang factory sa Molsheim at itinayo ang sarili niyang kumpanya na tinawag na Automobiles E. Bugatti. Sa panahong iyon, maganda ang takbo ng karir ng kanyang kapatid na si Rembrandt sa Antwerp Zoo. Ngunit ng taong 1914, biglang nagbago ang lahat. Dahil sa epekto ng World War I, tuluyang nagsara ang Antwerp Zoo at marami sa mga hayop ang namatay at naapektuhan dahil sa digmaan. Dahil hindi na niya naibibenta ang kanyang mga gawa, nagpakamatay siya noong 1916. Upang alalahanin ang yumaong kapatid, lumikha si Ettore ng isa sa pinakamahusay niyang achievements, ang Bugatti Royale. Ito ang pinakamahaba at luxurious na kotse ng mga panahong yon. Dinecorate ito kasama ang bronze copy ng isa sa mga kilalang sculpture ni Rembrandt, ang Rearing Elephant. Creating a legacy. Si Ettore at ang kanyang asawa na si Barbara ay mayroong 4 na anak. Si Ginoberto Jean, ang kanyang eldest son, ang siyang tumulong sa kanya na idisenyo ang Bugatti Royale at ang Type 57 models. Hilig ni Ettore na sabihin ang katagang, "Nothing is too beautiful, nothing is too expensive." Marahil ito ang makapagpapaliwanag ng kanyang mga nilikhang pure hedonism on wheels. At sinong mas karapat-dapat na mag-present nito, kundi ang tanyag na si Helen de Langle na mas kilala bilang Hell Nice.
Tinagurian siyang the Bugatti Queen. Si Hal Nice ang kauna-unahang Women's Grand Prix sa Montlhéry. Noong 1929, kinuha siya bilang driver ng Bugatti at agad naman niya itong tinanggap. Hindi nagtagal ay nakatanggap ito ng mga parangal gamit ang kanilang kotse. Nang taon ring yun, bumalik siya sa Montlhéry gamit naman ang Bugatti 35C. Nag-set siya ng panibagong land speed record para sa mga kababaihan sa bilis na 190 km per hour. Sa mga sumunod na taon, mas lalo siyang naging tanyag sa buong mundo. Kaya naman, naging dahilan ito ng popularidad ng Bugatti. Noong 1927, gusto ni Ettore na bigyan ang kanyang bunsong anak na si Roland ng isang toy car. Ngunit wala siyang mabili kaya gumawa na lamang siya nito. Ito ang popular na Bugatti Type 52. The Fall of Bugatti. Noong 1931, nagdisenyo at nagmanufacture ng 80 Bugatti rail cars ang kumpanya. Kumita sila ng husto dahil rito at nakatulong para makasurvive sila sa Great Depression at maisalba ang kumpanya sa bankruptcy. Nagsimula ang pagtatapos ng kumpanya noong taong 1936. Ito ay kasunod ng national strike na naging dahilan ng pagtigil ng produksyon ng planta sa Molsheim. Dahil sa malaking pagkakautang ni Ettore, nagpa siyang bumalik sa Paris at iniwan niya sa kanyang anak na si Jean ang pangangasiwa sa operasyon ng planta. Saglit na naging mas maayos ang sitwasyon ng kumpanya. Ngunit noong 1939, nagkaroon ng panibagong trahedya. Ito'y noong si Jean ay naaksidente nang iwasan niya ang cyclist habang siya ay nagtitest ng Type 57. Pagkatapos ng digmaan, si Roland ang nangasiwa sa negosyo ng Bugatti. Ngunit hindi nakasabay ang kumpanya sa latest automotive developments kaya hindi rin nagtagal ay nalugi ang kumpanya. Noong 1947, binawian na rin ng buhay si Ettore. A Bugatti Revival. Makalipas ang pagkamatay ni Ettore, ibinenta ang kumpanya. Noong 1987, binili ng Italian entrepreneur at car dealer na si Romano Artioli ang rights ng Bugatti trademark at itinayo ang Bugatti Automobile sa Campo Galliano. Noong late 90s, binili ng Volkswagen ang Bugatti name sa isang all-stock deal at ibinalik ang kumpanya sa Molsheim sa halagang $50 million. Ang pagbili ng Volkswagen sa Bugatti ay sinasabing dahil sa CEO nito na si Ferdinand Piëch. Sinabi ni Ferdinand na nakuha niya ang ideyang ito matapos magustuhan ng isa sa kanyang mga anak na lalaki ang isang model ng vintage Bugatti sa isang souvenir shop habang nagbabakasyon sa Spain. Noong 2005, inilabas ang Bugatti Veyron na isang super sports car na nagkakahalaga ng higit $1 milyong. Ito ang isa sa pinakamabilis na production cars. Bugatti Today. Sa kasalukuyan, patuloy na minamahal at tinatangkilik ng marami ang mga sasakyang gawa ng Bugatti. Ngunit matapos ang pagkamatay ni Ferdinand Piëch noong 2019, nagpa siya ang Volkswagen na ibenta ang Bugatti sa Croatian Eve Company Remark. At noong 2019, nilikha nila ang world's most expensive new car, La Voiture Noire. Ayon sa Bugatti President na si Stephen Winkelmann, ito ay combination ng extraordinary technology aesthetics at extreme luxury. Kaagad naman itong naibenta sa hindi kilalang buyer sa halagang $18 million. Kaangat! Atin nang nalaman kung paano nagsimula ang Bugatti at ang taong dahilan ng pagiging kilala nito. Mayroon ka pa bang nais idagdag sa ibinahagi naming mga impormasyon? I-share mo na yan sa ating comment section, kaangat! Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaangat na nagsasabing, it's never too late to start. It's always too late to wait.